Hey, what's up? This is Lian and today, share ko sa inyo kung ano nga ba ang process ng pag-renew ng ating mga driver's license. Sa video ito, malalaman natin kung ano-ano nga ba mga dapat ating gawin o mga requirements na dapat natin i-submit para ma-renew ang ating mga driver's license. So, ano-ano nga bang mga requirements para mag-renew ng license natin? Number 1 is yung ating old driver's license. Number 2, medical certificate. And then yung number 3 naman is yung ating CDE certificate or Comprehensive Driver's Education Certificate. Okay? So, isa-isay natin yung mga yan para mas maintindihan natin. Simulan natin sa number 1, which is yung ating old driver's license. So, alam naman natin na kapag magpaparenew tayo ng ating mga license, kailangan nating isubmit itong luma nating license kapalit ng ating bagong driver's license. Second requirement is yung ating medical certificate. Bago tayo pumunta sa LTO office, kailangan nyo rin munang mag-take ng medical exam para makuha yung inyong medical certificate. Ang alam ko naman is sa mga LTO or mga renewal offices na malapit sa inyo, meron din yung pinakamalapit na mga clinic, no? So pwede kayong pumunta doon at kumuha ng inyong medical certificate. And ang last naman na requirement is yung ating mga CDE certificate or Comprehensive Driver's Education Certificate. E ang tanong, paano ba kayo makakuha ng mga CDE certificate ninyo? Padali lang yan. Una, mag-login lamang kayo sa inyong account sa ating LTO online portal or yung LTMS online portal. Lalagay ko dito sa screen natin yung link ng website at sa ating description below yung link para mapuntahan ninyo. Once nakapunta na kayo sa LTMS portal website, mag-login kayo gamit ang inyong username and password. At once nakalagin na kayo, pumunta lamang dito sa e-learning at i-click ninyo ang CDE Online Validation Exam. After nyo i-click ang CDE Online Validation, nakalagay dito na para makapasa kayo or para makapag-create kayo ng inyong certificate. Out of 25 questions, kailangan nyo lamang kumuha ng 20 correct answers or at least 80% ng overall score. And while taking the exam, you don't need to rush things out. Hindi nyo kailangan magmadali. Nakalagay naman dito na there is no time limit to answer the questions. And if ever mag-fail man kayo, you can retake the exam naman. Wala yung limit. You can take as many as you can hanggang makapasa kayo sa inyong exam to get the certificate. To proceed sa ating next step, i-click nyo lamang yung start exam. And dito naman pwede kayo mamili kung ano yung preferred language. Pwede kayo mamili ng English or Filipino. Ito naman ang itsura niya kapag gamit niyo ang inyong smartphone para mag-access sa inyong LTMS online account. Yung kanina kasi is through computer iyon. Same lang naman yung procedure. Open nyo lang yung inyong mga browser and go to the LTMS portal website again. And once nandun na kayo sa website ng LTMS portal, login kayo ng inyong credentials. And once nakalagin na kayo sa LTMS portal gamit ang inyong smartphone, dito kasi hindi nakalagay yung mga pangalan ng mga icons like dun sa website kanina. Sa computer is nakalagay e-learning. This time, i-click nyo lamang itong icon na ito, yung parang toga cup na logo na yan. And then, select niyo yung CDE Online Validation Exam. And same lang naman the instruction dito. At least 80% or 20 out of 25 questionnaires ang kailangan nyong ipasa sa exam para makuha yung certificate ninyo. And same thing lang, to go to the next step, click nyo lamang yung start exam. After nyo i-click yung start exam, same thing lang, mamimili kayo kung anong language ang inyong prefer, English or Filipino. After nyo i-take ang ating CDE exam, agad-agad after na exam makikita ninyo yung resulta and matadownload din ninyo ang inyong mga CDE certificate provided na nakapasa kayo dun sa ating exam. Okay? If ever man meron kayong mga mistakes, pwede nyo i-click dito yung show answer para ma-check ninyo yung mga mistakes na yon, kung ano yung tamang sagot. And para naman makita nyo ang copy ng inyong certificate, i-click nyo lamang yung print certificate button. And there you go, makikita ninyo yung inyong CDE certificate. Pwede nyo itong i-download and i-print out para maisabit na natin sa ating LTO office for the renewal ng ating driver's license. So ayun, kompleto na natin yung mga requirements para ma-renew natin yung ating mga lisensya. Nandyan yung all driver's license, medical certificate, and CDE certificate. Ang tanong naman is, magkano ba ang gagastusin natin sa pagpaparenew ng mga lisensya natin? Nandito ang breakdown ng aking mga binayaran para ma-renew yung ating driver's license. Nakalagay dito na for driver's license renewal,
Ito ay 585 pesos lamang. For medical naman, depende pa rin yan sa mga clinic na inyong pupuntahan. In my case, yung kanilang fee is 600 pesos. And nandito na rin pala yung mga fees and charges if ever magpapa-renew kayo ng mga license ninyo. Nakalagay dito for student permit, 250 pesos lamang. Again, for driver's license renewal, 585 pesos. At para naman sa mga penalty, let's say hindi kayo nakapag-renew on time, nakalagay dito na pag 1 day to 1 year, ang babayaran na penalty is 75 pesos. Pero kapag 1 year and 1 day up to 2 years, ang penalty naman is 150 pesos. Overall, yung ginastos ko sa renewal ng aking license is 1,185 pesos. Pero depende pa rin yan. It may vary, depende sa atin. Kung may mga penalty kayo, pwede pa rin tumaas yan. Or depende na rin sa amount or sa charge ng medical exam ninyo, no? And ayan, na-share ko na rin sa inyo. Hindi ko lang sure kung same ito sa iba pang branch ng LTO. But in my case, hindi pa kasi available yung mismong plastic card or yung card ng license ko. Pero binigyan nila ako ng copy or itong printout copy ng ating driver's license. At nakalagay naman dito, it is valid as temporary driver's license until plastic card is released. So, para ma-check ko kung available na yung aking driver's license sa office na, well, in my case sa LTO SM Masinag branch ako nagpa-renew, pwede ko raw puntahan yung Facebook page nila online and i-check ko kung available na or na-release na yung ating driver's license. In my case, wala naman akong issue dyan. Ang mahalaga is may copy ako ng aking driver's license. Ang nakakatawa pa niyan is, ayan, kung makapansin niyo 10 years na or after 10 years na yung renewal ng aking driver's license. So, napaka-astig niyan. And advice ko na rin, check nyo na rin yung DL codes na available dyan kasi dyan yung makikita yung mga vehicle na pwede yung i-drive. Meron dyang A, A1, B, B1, B2. And para hindi kayo malito, check nyo lang yung likod ng inyong driver's license. Nandiyan yung mga code kung ano yung mga vehicle na pwede ninyong i-drive. So for me, all goods na yan. And i-check ko na lang siguro regularly yung Facebook page ng LTO SM Masinag para malaman ko kung available na for me to pick up yung aking driver's license. And there you go. So maraming salamat sa mga nakapanood. Sana makatulong at maging very helpful itong sa ating video sa mga taong magpaparenew pa lang ng mga driver's license ninyo. And sa mga nakapanood, thank you so much sa inyong time. Sa mga bago pa lamang dito, please like, share the video, subscribe na rin kayo para makatulong sa ating channel. And sa mga long-time natin viewers, again, thank you so much. I appreciate your time. So, yun lamang. Again, my name is Lian. And as always, stay chill.